Actual video ng di umano'y sapiltang pinapaalis ang mga farmers para lang matayuan ng pugo sa kanilang lupang sinasakahan. Wag lang, wag! Hindi. Ilang kaya takin yan? Saan ka na patay? Taiwan pa kayo! Wala kayo! Oy, tinito! Boss! May wala kayo! Sandali! Sandali! Wala kayong arato pares! Wala kayong karapatan mag-aresto! Okay, bye-bye! Harap, bye-bye! Tanungin ko lang sa yung mga local officials natin, both Porac and Bamban. Ang daming pananakit na nangyari, ang daming tortures na nangyari. Alam niyo ba kung ilan yung namatay sa inyo? On our part, Your Honor, wala pong hindi po namin alam. Sa inyo po, sa Bamban? Your Honor, wala rin po akong alam na kung meron namatayan. Ako, hindi ako taga inyo, pero alam ko kung ilan namatay sa inyo eh. 63. Sa Bambang. Pero hindi ko nare-report. Dami, no? Pati yung mga past niya, makita ay hindi magiging normal yung kanyang pamumuhay. Panawagan ko sa kanya mag-coordinate para matuloy na natin itong hearing at iba pang dapat gawin. Mayor Alice Go o Go Huaping, mas marami pa kayong post sa Facebook kaysa pag-attend sa Senate hearing. Attendance before the Senate hearings is adherence to the rule of law. So, sadly for you, hindi katumbas ng attendance mo sa Senado ang mayat-maya mong pagsa-social media. Nagsinungaling ka tungkol sa pagkatao mo at kada login mo sa Facebook, may bago ka na namang iniimbento. Huwag kayong mag-alala, hindi kami fixated sa'yo. Allergic lang kami sa mga sinungaling. Ito ang latest update sa kaso ng mayor ng Bamban Tarlac na si Alice Go nang di umano'y nasasangkot sa iligal na aktibidad sa ating bansa. Ayon sa Facebook post ni United Filipino Against Crime and Corruption o UPACC Chairperson Pyra Lucas. The farmers of Porac kung saan tinayo ang Pugo Hub, sa pilitan nilang pinapaalis ang mga farmers para lang matayuan ng pugo ang kanilang lupang sinasaka. Nanalo sila sa kaso, ngunit wala pa rin ginawa ang Department of Agrarian Reform or DAR Central at DAR Pampanga para sa farmers. DAR Central at DAR Pampanga are Pugo enabler. Magkano? Mayor Jing Kapil, ganito lang naman ang ginawa sa mga farmers ng Porac na dapat sana ikaw ang tumutulong. Mga security ni Mr. Ruperto Liwag Cruz kung saan itinayo ang Pugo Hub Porac. Ang caption ni Pyra Lucas sa kanyang Facebook post. Samantala, ikinalulungkot daw ni suspended Mayor Alice Go na hindi siya nakadalo sa mga nakalipas na Senate hearing ukol sa Pugo. Naglabas ng opisyal na pahayag si Alice Go sa ginagawang investigasyon sa kanya ng Senado na iniuugnay sa iligal na pugo. Sa isang statement sa kanyang Facebook page, sinabi ni Go na nakaranas siya ng sobrang pagkapagod at trauma dahil sa mga naunang pagdinig at mga kasong inihain laban sa kanya. Prioridad daw niya ngayon ang kanyang kalusugan at peace of mind para maharap ang mga issue laban sa kanya habang may multiple open cases laban sa kanya. Nababahala raw siya kung bakit pinagtutuunan siya ng pansin ng ilang senador at tanggapan. Kung may ebidensya raw laban sa kanya, handa raw siyang harapin ito sa proper forum. May sagot naman si Senator Risa Hontiveros sa Facebook post ni Mayor Alice Go. Mayor Alice Go o Go Huaping, mas marami pa kayong post sa Facebook kaysa sa attendance sa Senate hearing. Attendance before the Senate hearings is adherence to the rule of law. So sadly for you, hindi katumbas ng attendance mo sa Senado ang mayat-maya mong pagsusocial media.
Paano ka magkakaroon ng peace of mind kung palagi ka nalang iiwas sa mga tanong? Kung nakakalimutan mo, pinapatawag ka dahil nasa gitna ka ng pang-aabuso ng pugo sa mga batas natin na hinayaan mong lumawak dahil sa impluensya mo bilang mayor. Nagsinungaling ka tungkol sa connection mo sa pugo. Nagsinungaling ka tungkol sa pagkatao mo. At kada login mo sa Facebook, may bago ka na namang iniimbento. Huwag kayong mag-alala. Hindi kami fixated sa'yo. Allergic lang kami sa mga sinungaling. Ani Senator Risa Hontiveros. Tanongin ko lang sa yung mga local officials natin, both Porac and Bamban. Ang daming ang daming pananakit na nangyari, ang daming tortures na nangyari. Alam niyo ba kung ilan yung namatay sa inyo? On our part, Your Honor, wala pong hindi po namin alam. Sa inyo po, sa Bamban? Your Honor, wala rin po akong alam na kung meron namatayan. Ako, hindi ako taga inyo, pero alam ko kung ilan namatay sa inyo eh. 63. Sa Bambam. Pero hindi ko nare-report. Ako, dami na. Kasi, pag mayor ka, alam mo lahat ng nangyayari. I-verify natin po. I-verify natin. Kasi ako po ay last June 4 doon pa lang po naging acting mayor. So, that's why, important, kaya nga sinasabi ko sa inyo, ang lakas talaga ng welfare clause na Section 60 ng LGU eh. Pwede kayo pumasok sa any establishment under your area of jurisdiction, area of responsibility. Kung hindi nyo ginagamit yung PNP at hindi rin alam ng PNP, talaga may problema po sa lugar ninyo. Then the DILG will have to summon you. They will really have to question you for being ineffective sa inyong trabaho as LGU officials. Mabigat ho yun, ha? May torture na nangyayari. Andun nakikita, oh. Yung ibang pinakita doon na mga na-torture, namatay na. Hindi nga, namatay sa loob ng compound ng both Bamban and Porac, pero tinapon sa labas. Alam niyo dapat yan. So, Mr. Chair, the social cost is really too high, Mr. Chair, as compared to the benefits that the IGL is giving our country. Ang daming tinatamaan, Mr. Chair, nitong mga pogo, nitong mga IGL na ito. Number one is really the corruption. It corrupts our national government. It corrupts our local government. It corrupts our people. The people in the service. Ang daming illegal activities na nangyayari. It destroys our peace and order situation. Increased criminality, human trafficking. Mr. Chair, mabigat itong problema natin na ito. And a solution must be done. I do not want to say, itigil na natin ito ngayon. But it will really have to be the call of the President whether he wants to stop this or not. It's really his call. On our part, Mr. Chair, we will really have to be, kailangan talaga bantayan natin ng gusto ang ginagawa ng lahat ng departamento na ito. Which also involves, itong problema natin, Mr. Chair, because of the doings of the BID, it also involves national security. Sa pababaya ng BID, ang daming nakakapasok dito. Mr. Chair, if you take a close look at intelligence reports, dito lang sa paligid natin, sa Congress, sa paligid natin sa Camp Aguinaldo, sa Camp Crame, ang dami ng mga sleepers, Mr. Chair, na hindi binabantay ng BID. And sleepers are people from other countries that once activated by their country can be formed into a military unit. Ang dami niya, Mr. Chair. In Cagayan, in Cavite, ang dami ng sleepers dito, Mr. Chair. Kasi ang laking problema natin sa BID eh. They are very much corrupted, Mr. Chair, by what's going on. So, Mr. Chair, let us be more prudent.
kailangan lakasan talaga natin to. And kung kinakailangan natin na i-penalize at parusahan itong mga ahensya na ito, Mr. Chair, so be it. Otherwise, this country mapupunta lang to sa basura. Thank you so much. Okay. Pag-usapan natin ito, actually doon pa naman naisip na ng marami dahil kayo ni Senator Risa Ontiveros siya nangunguna dito sa pagdinig pagdating sa mga sindikato ng Pogo. And marami nag-iisip dati na nagme-message sa akin, hindi pa ba nakakatanggap ng death threats siyang sina Senator Gatchalian and Risa Ontiveros. And finally, you spoke about this, no? Pwede ba pakikwento sa amin yung binabanggit yung threat sa buhay ninyo? Actually, nasagap namin to, Christian, sa isang vlogger. May staff ako nagpadala ng link at nakita namin may isang vlogger na nagsabi na meron 10 million na pabuya sa aming ulo at kung sino makakagawa ng hindi maganda sa atin ay mabibigyan ng 10 million. At hindi namin pinalampas dahil yung mga ganito dapat seryosohin din, no? Kahit na kahit na lumalabas pa lang sa internet. So rineport namin to sa kapulisan natin, rineport rin namin dito sa internal security ng Senado para maging official. Gaano ka seryoso yung threat na yan? Kasi nabanggit yung vlogger, no? Can you talk about that particular video? Oo. Sinabi nitong vlogger na si Alice Guo ay magbibigay ng 10 million dun sa mga makakagawa ng hindi maganda sa atin. At pinapa-verify ngayon ito ng PNP at ng iba pang mga ahensya kung siya ay totoo at kung merong ganito. Pero kasi pag titignan mo yung kabuuan, Christian, ang pinag-uusapan natin dito mga sindikato. Kung matatandaan natin yung torture na ginagawa, nakita kasi namin nakita ko yung video na yung torture video na ginagawa sa Porac at sa Banban. Talagang matatakot ka at alam mo hindi galing to sa normal na mga tao. Ito yung mga taong walang konsensya talaga, no? Na kaya mag-torture at kaya pahirapan ng kanilang mga biktima. At sabi rin sa amin ng PAOK na yung mga sindikato dito, hindi ordinaryong mga grupo to. Ito yung tinatawag nating triad, no? Na nanggaling sa China at sa ibang mga Chinese na lugar. At itong triad na ito, kilala ito sa pagto-torture, kilala ito sa pagkikidnap. At ito yung iniingatan natin. Dahil kung iisipin natin, Christian, namuhunan sila dito. Nagpatayo sila ng 6 billion peso facility sa Banban. Pero dahil nga sa investigasyon, nahinto, no, itong negosyo nila. Ngayon, baka isipan nilang gumante o baka isipan nila na baka nagalit sila at gusto gumante, kaya mag-iingat na lang tayo. Kumusta naman you don't have to go into the details, pero nagdagdag naman ba kayo ng security? Well, humingi ako ng suporta at dagdag security kay Senate President Escudero at kaagad ibinigay niya naman yung additional security at nagpapasalamat nga ako sa kanya dahil mabilis, no? Nung pag-report natin itong insidente ito, kaagad nagdagdag siya ng security. Nung I think more than a week ago nakausap din po natin yung mga taga-PAOK at banggit nga sa atin ni spokesperson Winston Casio, sila raw mismo syempre nakakatanggap din ng mga death threats at yung iba mga nagre-reach out, yung parang sinusubukan silang i-bribe. Sa inyo ba may mga ganun din pong paglapit? Yung bribe wala, no? So far wala namang nagre-reach out sa akin na mayroong bribe. Pero maraming mga nagmamahal sa atin nagsasabi na dapat mag-ingat. At pero itong sa vlogger na ito yung first instance talaga na merong may detalye ng itong threat na ito. Kaya iimbestigahan naman to, no? Titignan kung talagang valid siya o hindi. Pero dahil nga ang mga taong nasa likod dito ay mga sindikato, mag-iingat na rin tayo dahil baka biglang isipan nilang gumante o alam naman natin itong mga ito walang sinasanto to Lahat ay gagawin dahil wala silang takot.
May nag-reach out din ba sa inyo, kunwari dumaan sa mga common friends para sabihin, baka pwede mag-slow down muna kayo dito sa mga ginagawa niyo investigasyon, dito sa pagbusisi niyo sa Pogo? Sa akin wala Christian, dahil una pa man alam na nila na ako against ako dito sa Pogo. Kaya tingin ko sa mga nagtatangka kumbinsido na sila na hindi nila ako kayang kumbinsihin. So wala naman yung gano'n, yung nakikiusap or nagbabribe. Ito lang ngayon na mayroong death threat na nangyari. Okay. Isang tanong dito kasi pinag-utos na ng komite at ng Senado yung pag-aresto dito kay Mayor Alice Guo. Kumusta ba yung feedback? Kasi they are questioning this before the Supreme Court. Pero kumusta ba yung paghahanap dito kay Alice Guo po? Actually, Christian, kausap ko yung ating internal security dito sa Senado at nakipag-coordinate na rin sila sa PNP, ngayon sa NBI. Ito kasing mga ahensya ito, may mga opisina sa buong Pilipinas kaya humingi kami ng tulong sa kanila. So far, wala pa kaming feedback kung nasaan itong mga taong to. Pero pinuntahan na nila lahat ng mga known address. Kasi itong pamilya ko, marami silang address Meron sa Valenzuela, meron sa Balintawak, meron sa Caloocan. So pinuntahan na lahat para i-serve yung arrest warrant. Pero so far wala pang lumalabas na dito sa mga may arrest order. Hindi kaya baka naman nakalabas sa po ng bansa ito si Mayor Alice Guo? Pero tinanong kasi namin yan sa Bureau of Immigration So far wala naman silang nade-detect na Alice Guo o Go Hopping na lumabas sa mga formal airports natin o formal channels natin. So far, wala pa silang nakikitang ganun. At dahil nga may arrest order na, meron ng whole departure order ngayon. So, hindi sila rin paralabasin ng bansa. Okay. Pag-usapan natin yung mga na-discover nyo, Diba, naglabas na ng freeze order yung AMLAC dito kay na Alice Guo. Gano'n ba kalawak yung ari-arian, bank accounts na na-discover dito po kay Alice Guo? Christian, dahil medyo yung AMLAC law mahigpit pagdating sa pagbibigay ng detalye. In fact, doon sa executive session, meron din kami mga napag-usapan. Pero dahil nga mahigpit yung batas at yung executive session ay pinagbabawalan kami magbigay ng detalye, yung broad strokes nilang, yung pinaka-gist no problem. Bibigay. Talagang may nakitang mga perang pumasok ka Alice Guo sa kanyang pamilya, sa kanilang korporasyon na hindi dinideklara sa bangko. Bilyones ang pumasok sa kanilang mga account at bilyones rin lumabas doon sa kanilang mga accounts. Lumabas rin na si Alice Guo alone, meron 30 plus na bank accounts. At yung mga ibang mga partners niya kasama rin doon sa freeze order. So, in other words, in short, nag-file ang AMLAC ng kaso laban sa kanila at isang freeze order ang ibinigay ng Courts of Appeal. At ang ibig sabihin, meron talagang probable cause. May nakita silang money laundering na nangyari itong last few years. Kasi may mga lumabas sa balita, ang cover ng freeze order ay nasa 90 bank accounts, isang helicopter, 12 vehicles, 12 real estate property, tsaka 27 land titles. Kasi ganito marami. Yan yung mga na-declare pa. Hindi marami pa tayong hindi nakikitang na-declare. No, pero ito yung mga na-declare sa SALN na ngayon ay naka-freeze na ngayon. No? So, marami yan. Yung bank accounts ang malalaki. Hindi ko lang masabi yung amounts ngayon dahil nga sa executive session, but definitely billions yung pumasok at lumabas sa kanilang mga bank accounts. Billions. Pero paano kaya nangyari yun? Ganong kalaking pera? Hindi ba, di ba automatic ay na-flag ang AMLAC po dyan? From that mistaken, pag pumalo certain amount, 500,000 ba kung hindi ako nagkakamali? Tama ka dyan. Yan din isang nakita namin problema Tama ka dyan, Christian. Di ba pag nag-deposit tayo o nag-transact tayo sa bangko ng 500,000, i-declare mo na saan galing yun. At yung bangko naman, ipapadala yun sa AMLAC. Covered transaction ng tawag dyan. Pag medyo malaki, million, i-declare mo rin at ipapadala ka agad ng bangko sa AMLAC yan.
pag hindi katanggap-tanggap yung explanation o malabo yung explanation, magiging suspicious transaction yan. Tama ka na as early as 2017, mga ganyan, meron ng mga transaction na malalaki na pumapasok sa mga accounts ni Alice Go at yung iba pang mga kasamahan niya. Pero nagtataka kami na nai-report lang yan this year sa AMLAC. Kaya sabi rin ng AMLAC, mayroon ring administrative violation itong mga bangkong to dahil nga late na, almost 4 or 5 years bago na i-report. Malalaking bangko po ba yung pinag-uusapan dito? Malalaking bangko, mga major banks rin to. Pero natuklasan ko rin, tinanong ko rin yan Christian, itong mga compliance offices pala ng mga bangko, nasa head office, no? Karamihan nasa Makati. Pero kung yung branch mo, let's say, nasa Tarlac at doon ka nakikipag-transaksyon, kadalasan raw late na dumadating yung kanilang compliance report or hindi nabibigay yung compliance report. No? So may mga ganyang, natuklasan namin, may mga ganyang palang pagkukulang. Kaya late na didetect ng AMLAC na meron na palang mga irregular or suspicious transactions. Pero diba, Senator, hindi ba basic yung sa mga bangko, yung know your client? Ba dapat binubusisi nila kasi ka-transaction nila? I think in know your client, walang problema. Nakita rin namin na kompleto naman yung know your client ni Alice Go. In fact, kung matatandaan natin doon sa hearing, lumabas rin na isinulat niya doon sa mother's maiden name ay Lin Wenyi. Inamin niya doon sa dokumento, sa Know Your Client document, na nanay niya si Lin Wenyi. Yun, sa information namin kompleto yun. Ang problema lang, yung pagre-report ng mga transactions sa AMLAC, doon nagkakaproblema. Kaya, na-detect lang ng AMLAC na meron na palang probable cause o mayroong posibleng money laundering. Itong itong 2024 lang. Pero kung titignan natin yung transaction as early as 2017, may mga transaction na. Yung construction nangyari noong 2019. Kaya sabi ko, bakit ngayon lang nalaman, 2019, bumubuhos na ng pera para sa construction. Ito yung pinag-uusapan natin before, no? Sa previous episode, Senator, paano na ipasok yung ganong kalaking pera para ipatayo yung, yung hub, di ba? Sa Bamban. Ngayon alam na natin. So ngayon alam na natin na nanggaling to sa labas ng bansa at pumasok to sa account ni Alice Go at sa iba pang niyang kasamahan at corporations. At yan ang ngayon ang tinitignan ng AMLAC. Pero tama, ngayon account na kung paano nga pumasok yung perang yun. Pero yung binabanggit yung billions, representing transactions po yan, tama po ba? Yung pumasok tsaka lumabas? Tama. Pumasok at lumabas. Yun yung billions na sinasabi natin. Okay. Without going into details, dahil nga we also understand the restrictions, pero dito sa finreased na bank accounts ni Alice Go, nasa billion pa po ba? O millions? Yan ang hindi pa namin nakukuha yung report, no? Kasi ang proseso, pag na-freeze order, if-freeze nila yung account, tapos magbibigay yung bangko ng report kung magkano ang account na na-freeze, no? So yung pang wala kaming nakukuhang update dahil medyo marami-rami yung bank accounts, 90 plus yun . So bibigyan kami ng AMLAC ngayon kung magkano ba talaga yung na-freeze at hopefully meron naman na-freeze na account, no? Dahil alam mo, ang pera madaling mag-transfer . So baka kung natunugan nila na meron ng ganitong move ang gobyerno, ang kinakatakutan ko mailabas na yung pera kaagad. Pero makukuha namin yan yung report baka in the next few days. Sa pagkakaalam nyo, yung pera galing karamihan sa labas po ba yan? Galing sa labas, karamihan. Galing sa iba't ibang sources. Yung iba nakadisclose, yung iba hindi nakadisclose, mga international, ganun lang. But definitely, ang fact diyan, ang katotohanan, yung pera pumapasok sa account niya diretso. Hindi na dedeklara doon sa income statement ng corporation nila, hindi rin na dedeclare sa kanyang tax returns dahil kung income mo yan, i-declare mo as income mo yan . So pumapasok lang siya at lumalabas lang. Yun lang ang ginagawa ng kanyang bank account. At of course, alam naman natin yung Pogo Hub sa Banban,
I'm sure may bumili ng semento at bakal dyan, malamang ito na yung source ng pondo kung paano na itayo yung Pogo Hub sa Bamban. Kung ganun, Senator, hindi pa parang napaka-simplistic naman or napaka-brazen nila not to hide those money, those amounts? Kasi nakadeclare ang pangalan ni Alice Guo tapos siya nakapangalan sa iba't ibang bank accounts, diba? Bakit parang wala yatang effort to conceal the money or transactions using fronts sa ibang mga tao? That's a good point. Ako, baka iniisip ko baka may iba pang bank accounts na hindi lang natin alam. Kasi siyempre, kung tama ka, no? Kung alam mo medyo mainit sa mata na ikaw lang, magbubukas ka ng account sa ibang pangalan mo or sa ibang tao. Baka lang, I'm not really sure. No? Kasi kay Alice Guo alone, 30 plus bank accounts. No? Just imagine, sa ordinaryong tao, isang bank account lang, marami na eh. Dalawa, hirap na i-manage yan. 30 plus pa, diba? Medyo kakaiba yan, ibang klase yan. At baka tingin ko may mga ibang individuals na ginamit pa siya para pumasok yung pera doon. No? So yun pa ang dapat natin tignan. Opo. Tapos tinitingnan ko rin time frame. Sabi niya nagsimula ito mga 2017. So she was elected 2022. After ba nung ma-elect siya, malaki pa rin yung pagpasok at paglabas ng pera sa kanya mga bank accounts po? Meron pa rin, pero hindi na ganun kalaki. Ang pinakabulto nakita ko is between around 2017 to 2021, mga ganyan. At pag titignan mo yung time series ng construction, yan yung time from 2019 to 2020 yung construction ng Pogo Hub sa Bamban. Hanggang 2021, meron pa ang construction doon. So ang theory ako doon, pumasok yung pera, binigay sa kanya para pangbili ng mga construction materials, pangbayad ng sweldo, pumasok rin yung pera sa ibang mga personalidad, no? At ginamit rin yan para conduit, para magbayad ng mga construction materials. Okay. Di ba, kung hindi ako nagkakamali, ang claim nila, yung property pag may-ari ni Alice Guo, tapos binenta rin sa kumpanya, tama po ba? Ang claim nila based on records lang, ang may-ari nung Baofulan, ito yung may-ari ng lupa at building, 50% yan ay may-ari si Alice Guo. Siya rin yung presidente nitong kumpanya. Okay. So sa kanila nga, 50% yes, owned by the company kung saan presidente si Alice Guo. Correct. Tama. Okay. So ang tanong ko, did she have any business getting all those transactions na sa teorya nyo ay ginamit sa pagpapatayo noong hub? Wala. Kaya siya na may probable cause na money laundering dahil hindi niya ma-justify saan nanggaling yung pera eh. No? Ito ba galing sa dividendo? Meron ka bang investor? Kasi kung titingnan mo yung financial statement, walang kapital eh. Hindi naglagay ng kapital sa Baofulan eh. Parang natatandaan ko 1 million plus lang eh. Pero nakapagtayo ka ng building, di ba? So ang ibig sabihin, hindi diba normal sa negosyo, maglalagay ka ng equity, papasok yan sa corporation, tapos yung corporation ang bibili at magpapatayo ng building, yun yung normal. Pero in this case, gumawa lang sila ng corporation, pero yung pera na sa iba pumapasok. So para itong corporation, ano lang siya, parang paper corporation lang. Pero yung mga nagpapatayo, doon pumapasok yung pera. Na-check ba, Senator, yung bank transactions ng mismong kumpanya, yung Baofulan? Naka-freeze rin siya yung Baofulan eh. Meron din mga pumasok na pera doon. So, pwede ba sa teorya nyo, dinaan yung pera sa account ni Alice Guo na personal at saka din sa kumpanya para maipatayo ito? Correct. At marami pang kumpanya. Parang natatandaan ko, almost mga 8 to 10 companies yun eh. Yung na mayroong freeze order. Yung, Senator, ano pala yung connection ni Alice Guo dito kay Cassandra Lee Ong? Na lumulutang yung pangalan doon naman sa Porac. Diba binisita nyo rin po yung na-read na yun? Yeah, tama ka. Marami kasing pictures na magkasama sila eh. Maraming pictures na magkakilala sila. At itong si Cassandra is main figure to dito sa Porac na
na Pogo Hub dahil siya rin nag-apply ng lisensya sa PAGCOR. Siya rin ang nakita ko yung pangalan niya ay nasa maraming dokumento rin. So definitely may kaugnayan siya doon sa Pogo Hub sa Porac. Pero meron din kasi kami nakita mga picture na magkasama sila ni Alice Guo. No? At by virtue of that, iniisip namin baka meron silang relasyon o magka-partner sila or magkatrabaho sila. But definitely meron silang alam nila yung isa't isa. Pero sa investigation niya, Senator, si Alice Guo, ano yung connection niya sa Porac? Aside from Bamban, Pogo Hub. Sorry, medyo choppy, Christian. Sa base sa investigation nyo, meron mga kaugnayan o anong kaugnayan ni Alice Guo doon naman sa Porac, Pogo Hub? Hindi lang po doon sa Bamban. Yan ang iniimbestigahan pa namin yung direct link sa ni Alice Guo sa Porac Pogo Hub. So far, ang link na nakikita namin ay kay Cassandra Lee. Pero yung direct link, yun ang aming tinitignan pa sa mga papeles. By this time, malinaw na po ba sa inyo kung ano yung tunay na identity and nationality nitong si Alice Guo? Oo, wala nang debate na siya si Guo Huaping. Christian, wala nang debate dyan. Yung fingerprint, yung picture, hawig na hawig. So, pinakamatibay dyan yung fingerprint. No? So, wala na, tingin ko walang kaduda. No? Wala nang debate na siya si Guo Huaping. Ano yung basa nyo pala rito? Kasi di ba may report din dito sa Davao na parang nasa 200 yata yung mga nakapag-register, yung inimbestigahan, di ba? For fake birth certificate registration. Mukha ba napaka-widespread itong racket na ito? Oo, grabe. Grabe. Actually, ngayon ko lang nalaman Christian, grabe pala itong late registration process natin. May nakusap nga ako over the weekend lang, some of mga kasama natin sa Filipino-Chinese community. Ang running price pala para kumuha ng fake birth certificate at iba pang dokumento ay 300,000. So, may mga sindikato na babayaran mo 300,000. Siya na bahala lahat. No, birth certificate, driver's license, at iba pa. No? So, meron talagang ganyan na serbisyo na ino-offer ng mga sindikato. Na nakikipag-coordinate ba kayo sa PNP? Kasi nakaka-alarma kung hindi nila nagagawa ng paraan yan. Correct. Meron kaming dito sa Senate, imbestigahan namin yun. Nag-file ako ng resolution to investigate that. Kasi tingin ko, Christian, si Alice Guo, iisa lang sa marami nakita ko, merong news report ako nabasa. Ito lately lang na merong 2 Chinese na na-hold sa airport dahil nung tinignan yung passport, Filipino, pero nung kinuusap, hindi marunong mag-Tagalog. At late registration rin yung kanyang birth certificate na nanggaling sa Mindanao. Kaya nakita ko na talagang naaabuso itong late registration process natin. At ang nakakatakot dito dahil itong mga tao to ay peking Pilipino, nakakabili sila ng lupa. No? At malaya silang gumagalaw sa ating bansa dahil hindi tinitignan na yung kanilang passport. Kailan para magre-resume yung hearing niyo, Senator, dito sa Pogo? Alam ko meron ng schedule mga July, I think with second week of June ang aming next hearing. July na ngayon. June, alam ko second week of July. First week of June. July 17 na, so around first week of June. Or August. Sorry. Bilis na. Busy. August pala. First week of August. Busy si Senator, no? Oo. After so na. Di ba, malapit na natin i-wrap up. Gula na ako sa dates. Mga first week of August, in-advise ako ng staff ko na around that time yung hearing.
Anong basa niyo para Senator dito sa bilang hindi pagsipot ni Alice Guo? Ang kiniklaim nila parang na-trauma daw dun sa mga pagtatanong, dun sa mga accusations against her. May kaugnayan ba to dun sa mga bagong nakukuha yung mga impormasyon against her? Baka naman medyo kinakabahan na siya kaya bigla nagpapalusot na? Well, para sa akin, hindi niya pagsipot is a sign of guilt na siya ay guilty at meron siyang alam na ayaw niyang sabihin. Dahil nung unang mga hearing, komportable na magsinungaling Kung matatanda mo, sinabi niya na nag-homeschool siya, lumaki siya sa farm, si Teacher Rubilin, pero natuklasan natin kasi nungalingan lahat yun. Nag-aral siya sa formal school, may teacher siya na formal. So, tingin ko kaya hindi siya pumupunta dahil maiipit siya sa kasinungalingan niya dahil matibay yung ebidensya laban sa kanyang mga kasinungalingan. Okay. Finally, Senator, so na sa Monday and mas marami nagpupush na ng mga sektor para sa Bongbong Marcos administration to actually ban POGOs. Pati yung Department of Finance, no? Would you like to hear something specific about his policy direction dito sa POGO sa SONA? Ako, ang wish ko na i-ban din na yung POGO sa SONA. Dahil, Christian, kahapon doon sa hearing namin tungkol sa yung batas na ibaban yung POGO, ang DOF mismo, sinabi niya, against sila sa POGO. Ang NEDA, against sila sa POGO. Ang bukod tanging bentahin naman ng POGO yung kita na ibinibigay sa atin supposedly. Pero yung DOF na ang concern niya kita, sabi niya wala yung kita kung puro krimen naman yung dumadating. So very clear ang Department of Finance na against sila sa POGO at dapat ipatigil na ang POGO. Sabi nila iban. Kaya wala nang kumbaga among the executive branch, yung mga economic managers, lahat sila pabor sa iban na yung POGOs. At kanina lang, nakakuha ko ng statement from PCCI, yung Philippine Chamber of Commerce Industries, at naglabas sila ng manifesto na dapat talaga iban na yung POGOs dahil nga nakakasira sa imahe ng Pilipinas. So, ang wish ko sana sa SONA ni Presidente, dyan na niya i-announce na ibaban na yung POGOs dahil nga sumasama na at lumalala na yung krimen. Pero sa mga kapwa niyo, Senador, ano ba yung nasa-sense nyo? Mukha ba magkakaroon ng malaking suporta para sa pagpapahinto ng POGO? Kasi ang pinag-uusapan po natin dito ay yung batas that actually tax POGOs, di ba? Yes. So, tingin ko naman, dahil ang theory ko kasi, pag-ban ng POGOs, dapat i-repeal rin yung taxation ng POGOs dahil of course kung ban ka hindi ka na pwedeng i-tax dahil ban ka nga no, so it goes hand in hand. Pero among our colleagues nakikita ko na may suporta, lalo na nakita nila itong mga pangyayari in the last 4 months. Nakita nila yung torture, yung human trafficking, at sumasama talaga yung imahe ng ating bansa. Ngayon lang bago tayo nag-interview, kaka-interview ko lang with The Economist. Alam natin, yung Economist, global yung kanya, diba? It's a global news network. Yeah. Ang topic namin, POGO. At rinireport nila internationally yung krimen na ginagawa ng POGO. Kaya, pag nabasa, yung mga nagbabasa ito, mga negosyante, mga investors So, kung nabasa nila yan, of course, may tama sa atin yan na grabe dito sa Pilipinas pala, may human trafficking at torture at mga ganitong sindikato. Finally, Senator, pasagot ko na rin sa inyo yung mga nangangantyaw online. Kasi speaking of this law, the tax POGOs, isa po kayo sa mga sumuporta noon before. So, bakit yung pala sinuportahan din and now you're pushing for the total ban on POGOs? What happened? Yung POGO in 2019 tsaka POGO in 2024, ibang-iba Kung matatandaan natin yung 2019, ang pangako ng POGO at that time ay magdadala ng kita. No? Magdadala sila ng, ang estimate nga at that time, 2019, is 50 billion pesos in revenue. At that time, wala namang krimen na nangyayari. Dahil yung mga pumapasok dito na operator ng POGO ay mga gaming companies.
Pero nakita ko nag-iba siya ng 2020, 2021, doon na nag-umpisa na pumapasok na sa atin, hindi na gaming company, sindikato na. So hindi rin nakita to ng ating gobyerno, in fact hindi rin namin nakita to dito sa Senado, na pag nag-approve ka pala ng taxation ng POGO, ang nasa likod niyan o yung mga papasok dito, hindi lang mga gaming companies, kung hindi mga sindikato rin. At itong mga sindikato, ang nangyari, nakipag-tie up dito sa mga gaming companies, kaya naghalo-halo na. No? So, kaya ngayon, nakita namin na itong mga POGO companies ay hindi na yung gaming companies, kundi mga scamming companies at mga criminal activities na yung kanilang ginagawa. Did you regret supporting that before, knowing what you know now? Kung alam ko lang na ganito ang babagsakan natin na mga sindikato, I will go against that POGO taxation bill. At instead of POGO taxation bill, POGO ban na i-implement na lang natin last time. No? Hindi talaga iba-iba yung nangyari dito sa POGO. At kung meron lang akong information na ganito, hindi natin susuportahan yan. Isa palang worry ng PAOK, sila nagbanggit ito nung nakausap ko sila before, yung pag-ban ng POGO totally, baka raw hindi ganun kadali dahil hindi naman daw mahuhuli lahat ng sindikato in one fell swoop. So parang meron silang pinapropose na graduated or by phase. What do you think of that? Para sa akin, ultimately ibaban rin siya. Pag-usapan na lang natin yung strategy kung paano siya i-ban. Kung admittedly, meron rin tayo dapat asikasuhin ng mga local employment. No? For example, nakita namin sa datos kahapon na mayroon 20,000 rin nagtatrabaho sa POGOs na Filipinos na dapat rin nating bigyan ng alternative livelihood o ibang trabaho. So, pag-usapan natin yung strategy na kung paano i-ban, pero ang pulot dulo nito i-ban para hindi na makapasok dito sa atin yung mga sindikato. Mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga susunod na video updates. Maraming salamat po.